Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno, at ngayon po ay gagawa tayo ng legal analysis tungkol sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. So, madalas pinag-uusapan ngayon itong si Mary Grace Piatos at ang kanyang mga kasamang junk food na may kinalaman dito sa confidential funds ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Okay, at may dalawang magkakasalungat na tanong dito eh. Ito ba si Mary Grace Piatos ay baon ba niya ang susi sa katotohanan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, o isa lamang siyang kasangkapan para ilihis ang atensyon muli, o ilihis ang atensyon mula sa tunay na issue? So, itong Mary Grace Piatos na to, hindi lamang ito usapan ng mga netizens o chismis lang ito sa kanto. Ito ay isang tanong na umabot sa pinakamababaw at pinakamataas na antas ng prosesong legal ng bansa. Bakit nga ba tikom ang bibig at tila ayaw iharap ng legal team ni Vice President Sara Duterte si Mary Grace Piatos bilang testigo sa impeachment laban kay Vice? Marami na kasi ang nagtatanong, may tinatago ba sila? O sadyang hearsay, sabi-sabi, haka-haka lang ang lahat ng ito? Yan ang mga katanungang lumalabas. Ngayon, hihimayin natin ang tatlong mainit na tanong. Ano ba papel ni Mary Grace Piatos sa isyong ito? Bakit nadamay si Mary Grace Piatos sa impeachment narrative? Ano ang legal na implikasyon ng pagtanggi ng defense team na iharap siya? Kasi noong mga nakarang araw nga ay sinasabi daw ng abogado ni Vice President Sara Duterte na ihaharap na, pero ito ay pinasinungalingan ni Attorney Powa ba yan, yung legal counsel ni Vice President Sara Duterte. So, hindi totoong ihaharap nila ang Mary Grace Piatos bilang parte ng kanilang legal strategy. Ayon sa ulat, sa balita, malinaw ang pahayag ng mga abogado ni Vice Duterte. Wala silang planong iharap si Mary Grace Piatos sa anumang impeachment proceedings. Medyo natatawa ako dito eh. Paano mo iharap si Mary Grace Piatos yung isa, ano yun? Ensimada. Yung isa naman chichirya. Okay, pero seriously, naglabas sila ng statement matapos maging viral ang pangalang ito sa social media at magkaroon ng samot-saring haka-haka sa mga comment sections ng social media, different social media accounts. Ngayon, titingnan natin sa aspetong legal kung ano ang kabuluhan ng pagtangging ito na ilabas si Mary Grace Piatos. Si Mary Grace tsaka si Piatos nandoon lang sa grocery Yung si Mary Grace naman nandoon lang sa podium tsaka sa Mega Mall. Okay, going back, seriously. Sa legal framework, paano ba ipinipresenta ang mga testigo? Pag nasa proper trial na tayo, ano ba nangyayari sa loob ng courtroom kapag may trial na? Paano ang presentation of the witnesses in a case? Sa impeachment, hindi pwedeng basta-basta maglabas ng tao. May sinusunod po yung proseso sa presentation of witnesses during the
trial. Hindi lahat ng testigo ay kusa. Pwedeng gumamit ang Kongreso ng pagpapalabas ng isang dokumento o dalawang dokumento na kung tawagin natin ay subpoena ad testificandum. Ito ay utos ng korte para piliting humarap at magsalita ang isang tao at siya ay tumistigo. Ba? So, yan yung una, subpoena ad testificandum. At yung pangalawa naman ay nautos ay subpoena duces tecum. Ito naman utos para magdala ka ng mga dokumento o ebidensya para masuri ng huwes kung yan ba'y pwedeng ebidensya o hindi ebidensya na gagamitin sa trial of the case. Pagkatapos niyan, para ka na nagluluto niya, may gisahan. Gisahan yung examination niyan of the witnesses and the evidence, na dineklarang admissible ng hukuman. So, ganito yan. Kapag isinalang na po yung testigo sa hukuman, may proseso yan. Dadaan siya sa unang-una, direct examination. Ano yung direct examination? Ayan po yung paglalahad ng kanyang kwento at kung ano ang kanyang nalalaman tungkol sa issue at sa kaso. Pagkatapos ng direct examination, andyan dyan yung cross-examination. Ito naman yung paglilinaw at pagsusuri ng kabilang panig ng kalaban mo para hanapan ng butas, yung testimonyang naibigay doon sa direct examination. Ayan, so may pangatlo pa, pwede ka pa mag-redirect examination dyan pag ginusto pa ng kabilang panig. Okay? So, sa House of Representatives, doon sa committee stage, parang maituturing mo yan sa Office of the City Prosecutor nag-iimbestiga pa lang yan. Kung saan sinusuri muna nila kung may sapat na basihan para magpatuloy sa paglilitis. Tinitingnan nila parang sa Office of the City Prosecutor, tinecheck kung may probable cause or reasonable certainty of conviction. Dito sa impeachment, pagdating doon sa Senado, yun yung trial states. Mas mahigpit doon ang rules. Parang totoong korte na yun kung saan ng mga senador ay tumatayong senator judges. Biruin mo, si Nalito Lapid magiging judge, si Bato, si Bongo sa isang impeachment trial. Okay, so pagkatapos niyan, tingnan natin, balik tayo doon sa usapan na bakit tinanggihan ng defense team ni Sara Duterte na ipresenta itong si Piatos, si Mary Grace. Alam niyo po, kahit viral ng isang tao, hindi mandatory o obligasyon ng depensa, ng legal team, na iharap siya as a witness in a case. So, ganito yan. Ang mga posibleng dahilan is that pwedeng hindi naman siya yung material witness dito baka wala naman siyang direktang alam o ebidensya na may kaugnayan sa mga akusasyon. So, bakit ko pa siya ipipresenta? That is going to be a waste of time. Diba? Pangalawa, mamaya, hearsay lang naman yan Diba? Kung alam lang naman niya, ikwento ng iba. At hindi niya personal na naranasan, hindi ito karaniwang tatanggapin sa prosesong legal. So, alam niyo po yung pagpili ng mga testigo, parang chess yan Hindi mo ilalabas lahat ng piyesa mo, kung hindi naman siya talaga kailangan. O kung maaari pa itong makapaminsala sa iyong posisyon. So, bakit mo ilalabas kung makakasira lang sa legal position mo? So, dito tingnan natin yung malalim na pananaw natin dito. Sa batas po, ang panig na nag-aakusa, yung prosecutors, yung prosecution team, sila po yung dapat magpatunay ng kasalanan ng akusado.
Dito, hindi po obligasyon ng Vice President na si Sara Duterte na tulungan ang kalaban sa pamamagitan ng pagbibigay ng sariling testigo. So, discretion nila yan. No? Pag sila ay nag-feed ng mga testigo ayon sa kagustuhan ng kabilang panig, lalabas niya parang lumalabas na helper yan ng prosecution team. So, hindi nila gagawin definitely. So, dito yung pagtangging magpresenta kay Mary Grace Piato sa isang matalinong hakbang. Kung sa tingin ng mga abogado ay gagamitin lang siya para sa political drama at hindi naman makakatulong sa paglilinaw ng katotohanan. Ganito yan, kahit 1 milyon tao pa ang bumanggit sa pangalan ni Mary Grace Piato sa TikTok, sa Facebook, o kaya sa YouTube channel, sa loob ng prosesong legal, ang ingay ay hindi po katumbas ng ebidensya. Kasi ang impeachment, yan, dapat yan nakatuon sa constitutional grounds at mga patunay na may batayan sa batas. Hindi yan nakukuha sa ingay. Sabi ko nga, hindi paramihan ng views yan sa TikTok, sa Facebook at sa YouTube channel, at dahil doon ipipresenta mo na yan bilang isang testigo. Yan ay dapat based on constitutional grounds at may mga patunay yan, may mga batayan sa ilalim ng ating batas. So, I will reiterate, ang impeachment po ay hindi po tungkol sa mga viral names or personalities. Ito po ay tungkol sa tiwala ng bayan. Ang mga opisyal ng gobyerno ay nakaupo dahil sa tiwala ng mga mamamayan. So, sa impeachment, kaya may nagsasampa ng reklamo dahil maaaring nawala na yung tiwala ng bayan sa mga public officials na impeachable. Kaya merong reklamo sa Kongreso. So, kung may mga pagkakamali o paglabag sa batas, dapat silang humarap, no? Sa mga trials na katulad ng impeachment at patunayan na wala silang binabiolate na batas sa ilalim ng ating konstitusyon. At sa impeachment naman, lahat ay dapat sumunod sa prosesong nakatakda ng ating konstitusyon. So, isipin natin, dapat yan, lahat yan, may accountability yan. No? At lahat yan ay dapat sumunod sa prosesong nakatakda sa ating konstitusyon. Yung yung legal process ay may kanya-kanyang standard sa pagpili ng ebidensya. At ang pagpili ng testigo ay hindi base sa hype, kundi sa legal relevance. Kung ito ba ay makakatulong sa paglilinaw ng katotohanan at pagtukoy ng katarungan. Sa kaso na to, tingnan po natin yung hearsay rule, no? Sa ilalim po yan ng rules of evidence sa Rules of Court of the Philippines. Hearsay rule, ibig sabihin, sabi-sabi lang yan, no? At wala ka namang personal knowledge dyan. So dito mahalagang malaman ang tungkol sa hearsay. Ito ay pahayag ng isang tao na hindi niya personal naman na nakita o naranasan, kundi ang kanyang sinasabi nalaman niya lang mula sa iba pang tao. So tingnan natin yung general rule dyan. Ang hearsay ay hindi karaniwang tinatanggap bilang ebidensya dahil hindi